puro panakot niya yan sa kriminal. Puro panakot niya yan. Kung sabihin mo ako, sinabihan niya ako mismo nga, palabanin mo yung kriminal para patayin mo. One Voice Channel. Kasunod ng pagdinig ng Senado kaugnay sa War on Drugs ng Duterte administration ay marami ang nalilito kung meron nga ba o walang Duterte Death Squad. Di raw kasi sila sigurado kung nagbibiro ba o hindi si Duterte sa kanyang mga mabibigat na sinabi sa pagdinig. Sa isang press conference ay mismong si Senator Ronald Bato de la Rosa ang nagbigay ng linaw sa nasabing katanungan. Si de la Rosa ang PNP chief ni Duterte nang ilunsad ang kampanya kontra droga noon na mas kilala bilang Oplan Tukhang. Bilang malapit at matagal nang nakasama ng dating Pangulong Duterte ay sinabi ni Senator Bato na totoo man o hindi ang mga sinabi nito patungkol sa death squad ay bahagi lamang ito ng pananakot sa mga kriminal. It's up for you to decipher kung siya nagbibiro o totoo yung sinasabi niya. Basta lahat ng sinasabi niya puro mga extremes, puro superlatives, puro mga hyperbole, lahat yan, puro yung panakot sa kriminal. At very effective siya sa kanyang ginagawang cyber tactics laban sa mga kriminal. Very effective siya. So nasa inyo na yan. Sa kabila nito ay binigyang diin ni Senator Bato na kung totoo man ang umunoy extrajudicial killings at ang iniuugnay dito na Davao Death Squad ay handa naman itong harapin ni Duterte. Sabi nga niya, hindi naman siya umiiwas sa responsibilidad. Kasuhan ninyo siya kung gusto niyo kasuhan if you have the evidence, then file cases. Una na rin kasing sinabi ni Duterte na aakuin niya ang responsibilidad sa kung anuman ang sakali naging pagkakamali ng mga pulis habang sinusunod ang kanyang utos sa war on drugs. All of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Pero nilinaw ni Senador Bato na sa panahon ng kanyang paglilingkod bilang pulis, ni minsan ay di siya inutusan ni Duterte na pumatay ng tao. As I have said, puro panakot niya yan sa kriminal. Puro panakot niya yan. Kung sabihin mo ako, sinabihan niya ako mismo nga, palabanin mo yung kriminal para patayin mo. Sinabi na nga niya, wala siyang utos na pumatay. Patayin mo yung mga kriminal eh. Sinabi niya wala eh. Yung panakot lang niya yung sa mga kriminal. Pero kung sinabi niya sa akin, wala pa akong narinig na sinabi niya sa akin yan. Wala pa akong narinig na sinabi niya sa akin personal eh. Na palabanin mo para mapatay. Kaugnay nito ay hindi naman ikinababahala ni Senator Bato kung binabantayan ng International Criminal Court o di kaya ay gamitin ang mga sinabi ni Duterte sa pagdinig laban sa kanila. Malinaw kasi anya na hanggang ngayon ay wala namang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Si Duterte at De La Rosa ay parehong nahaharap ng reklamo sa ICC kaugnay sa kasong extrajudicial killings sa bansa. Pagagandahin ng Philippine National Police ang kanilang revitalized police sa barangay upang magpatrolya sa mga residential areas habang abala ang mga tao sa pagbisita sa puntod ng kanilang mahal sa buhay ngayong undas. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, kabilang ang mga ito sa mahigit na 21,000 pulis na ipakakalat sa Metro Manila at sa buong bansa upang bantayan at tiyakin ang maayos at mapayapang paggunita ng undas ngayong taon. Sa kaugnay na balita, pinapayuhan ng mga otoridad ang publiko na limitahan ang pagpo-post online ng mga lakad o travel details ngayong long weekend. Aminado ang PNP na maraming tao ang mahilig mag-post ng larawan ng ticket sa biyahe o mag-update online ng mga kasalukuyang ginagawa. Dahil dito nagiging dahilan ito upang makahikayat ng masasamang loob o magnanakaw sa oras na malaman nilang walang tao o bantay sa isang bahay. Ayon sa PNP, maaari namang i-post ang mga mahalagang larawan o aktibidad pagkatapos ng okasyon. Tuloy-tuloy ang pagsasaayos sa Manila North Cemetery kasabay ng inaasahang pagdagsa ng mga dadalaw. 2 araw bago ang undas, naglagay na ng lane para sa mga lalaki, babae
PWDs at sa mga dadalaw na buntis at mga senior citizen. Si Manila Mayor Hani Lacuna nagsagawa ng inspeksyon. Inaasahan raw nila na nasa 1.5 million ang dadalaw sa Manila North Cemetery mula ngayong araw hanggang November 3. Nakita po natin na handang-handa na ang North Cemetery para tumanggap ng about 1.5 million na ating mga kababayan sa mga susunod na 5 araw. Yun lamang po, paalala po natin na ang ating pong North Cemetery, kagaya po ng South Cemetery, ay magbubukas alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ngayon pa lang, tuloy-tuloy na nga ang buhos ng mga dalaw sa Manila North Cemetery. Mas gusto raw kasi nila na makadalaw na ngayon habang hindi pa siksikan at maganda pa ang panahon. Pero ang iba na may dalang ipinagbabawal sa loob ng sementeryo, hinarang na makapasok. Mga batang Manileño, bawal natin dalhin dito sa loob ng sementeryo ang mga matutulis na bagay, firearm, yung mga flammable, yung mga nakakalasing, at yung mga sound system natin na maingay, at yung mga pet natin, yung mga alaga nating aso at pusa, ay bawal dalhin dito sa loob ng sementeryo. Alam na bawal yung pet? Opo, kasi last time po, kaya namin siya dinala. Dito kasi namin siya nakuha, binigay sa amin ng nagbebenta. So ang ano namin, dadalhin namin siya pagpunta dito para makita siya ng nagbibigay. Hindi ko alam po na bawal. Alam naman po natin na pwede pong ma-stress o mawala ang ating mga alagang aso. Usually, karamihan ng binibitbit ay yung mga kayang i-hand carry ng mga dogs. So, pagkaroon po tayo ng siksikan, minsan na-stress po yung aso, hindi kakilala yung mga ito. Pwede po kasi yung mga gat. So, yun po, kaya po pinagbabawal na po namin. May iba pa pong nagpipilit, yan po ay hindi papayagan. Kaya lang sana, wag na po. Kasi pag iniwan po sa amin minsan yan, nahihirapan din po kami paamuin dahil hindi naman po kami kilala ng kanilang mga pets. Ang mga pulis Maynila nakakalat na sa sementeryo para sa pagbibigay ng seguridad sa mga dadalaw. Ngayon po meron tayong dineploy na almost 500 personnel po in and out ng cemetery para magman. Ito po ating sementeryo, hinati natin sa 5. Meron po tayong 5 police assistance desk. Kung nakikita ninyo yan, 1, 2, 3, 4, 5, meron po tayo. Ang Manila South Cemetery, in-inspeksyon din ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Inaasahan na kalahating milyon naman ang dadalaw dito. Samantalang nagka-heightened alert din ang mga pantalan sa buong Pilipinas kasunod ng inaasahan ng mga biyahero ngayong undas. Ayon kay Philippine Ports Authority o PPA spokesperson Eunice Monte, nasa 200,000 ang inaasang bilang ng mga biyahero sa mga pantalan ngayong araw. Nasa 1.6 milyon naman ang forecast nilang bilang ng biyahero sa kabuuan ng pagdiriwang ng undas. Pero dahil sa tama ng bagyo, medyo kumunti raw ang mga pasahero. Dahil nga po nagkaroon ng bagyo, itong bagyong Christine at meron pang kasunod na bagyong Leon, medyo hindi po ganun karami yung mga tao. So yung ating forecast na 1.6 million, tinitingnan natin kung mabibit ba natin ito. But as of now, October 31, yung ating talagang pinakamaraming pasahero na naka-forecast po sa atin ngayong araw. Nasa around 200 plus passengers just for this day. One Voice Channel.